Shout out everybody! Boom boom! Kamusta kayo dyan mga sir? Saan mang dako ng mundo kayo naroon? Saludo po sa inyo. Welcome back mga ka-59. Kumusta kayo dyan mga ka-Techrap? Kumusta mga ka-59? Kumusta ang lahat? Ayun, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Mga ka-59, sa pagpapatuloy na ating pagbibigay ng reaksyon dito sa nangyayari kay Ramil sa kanyang channel. Bago nga po natapos yung live ni Tech June at ni Tech Poren na magkatabi sila, meron silang ni-reveal na tawag dito, mga ginagawa ng mga batang ito na kung tutusin at tama lang yung naging disiplina na pagalitan, na disiplinahin. Panadisiplinahin ang mga ito kasi kumbaga sobra na, beyond the limitation na kasi mga ka-5 din yung nangyari. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-5 din na hindi natin alam lahat ng mga nangyayari sa loob ng bakuran ni Ramil. Hindi nyo alam yung buong kwento. Paano ba nangyari na pinagalitan sila? Paano ba nangyari na nadisiplina sila? Paano ba nangyari na sinasabing hinihigpitan sila? Paano ba nangyari na sinasabing hindi sila pinapayagang gumastos o kung ano pa mang pagbabawal na ibinibigay sa kanila? Ngayon mga ka-59, nakita natin na na-reveal na nga po ni Tech Poren yung mga ilan sa mga nangyayari kung bakit sila nadisiplina at yung pag-alis ni Luis sa bahay na yon. Alam nyo mga ka-59, kung ikaw ay totoong magulang, syempre hindi mo gustuhin na mangyari na aalis ng bahay ang mga anak mo ng gabing-gabi na, babalik ng madaling araw. Okay lang sana kung nalalaman mo, katulad yun, tumatakas sila ayon doon sa kanilang nabanggit na tumatakas at dinadrag daw yung motor palabas at minsan nakakalimutan ng isara yung gate. Ito ay mga gawain ng lahat ng naging kabataan mga ka-5 aminin man natin sa hindi. Siguro yung iba sa atin dito na mga nanonood sa akin o iba na mga nakakaranas na hindi kayo naging pasaway hindi kayo naging pasaway nung mga ganyang edad ninyo. Okay? So pero I believe na halos lahat tayo, yan, isama ko sarili ko, halos lahat tayo ay naging pasaway mga ganitong edad mga ka-5 na meron tayong mga gusto na hindi pwedeng pakialaman ng kahit sino man. Meron tayong ginagawa na hindi pwedeng malaman ng iba at gusto natin, kailangan gawin natin yun. Which is, hindi natin iniisip yung posibleng mangyari dun sa gusto nating mangyari. Dahil nga nasa kabataan tayo, ganong edad, murang edad na medyo ang gusto natin barkada, mapasaya, maging masaya, maging happy, maging tawag dito, jamming kung ika nga mga ka-5. Pero kapag tayo na ay nabisto na at dinisiplina na tayo ng ating magulang, doon naman nangyayari na humihinto na ang lahat ng ito. Masama man sa loob natin, ayaw man nating gawin, na ayaw tayong nasisita, na ayaw tayong napagsasabihan o napagagalitan dahil doon sa mga ginawa natin, dahil doon sa mga nagawa natin, wala tayong magagawa kasi magulang mga yan. At naipaliwanag sa atin ang mga pangyayari. Paano kung mapahamak ka dyan sa labas sa 10 oras ng gabi? Lalo na ngayon, ang uso ngayon ay mga motor-motor na. Kung nung araw ay bike lang, nagbibisikleta lang, tumatakas pa. Pero ngayon, motor na, mas delikado ang motor mga ka-59. Pwede kang ma-shoot kahit saan, pwede kang babalian kahit saan. Worst case scenario ay pwedeng yan ang katapusan ng iyong buhay. So
sa palagay ko mga ka-5-9, sa aking pag-aanalisa dito sa mga ganitong pangyayari, wala hong naging kasalanan ng Manalastas. Wala hong naging kasalanan sila Ramil. Which is yun naman talaga ang ating nabigay pansin noon pa nung mag-umpisa itong issue na to. Wala rin hong kasalanan si Dave kung sabihin natin meron man, okay? Pero ang mas may higit na may kasalanan dito mga ka-5-9 is yung mga taong nasa likuran ni Dave. Kasi yung mga taong nagkonsinti kay Dave. Dahil hinayaan nilang mangyari na po sumama sa kanya si Dave, which is umaasa sila o umaasa itong batang to na lahat ng mga ayaw niya doon kay Ramil ay maipoprovide ng mga ito. Which is tama naman kasi sa umpisa, nabibigyan nga siya ng mga cash, nabibigyan ng mga pera para masustentuhan o masuklayan yung mga gusto niyang mangyari. Pero sa malaot sa madali, mga ka-5-9, pag malalaman na lang natin na hindi na rin gusto ni Dave yung mga kumukup sa kanya o mga kumuha sa kanya kasi baka sa next time wala na may bigay. So ito lang mga ka-5 na talagang magandang sabihin dito is harinawa makapag-aral si Dave, okay? Tawag dito, mabigyan ng mabigyan o matutukan niya ang kanyang pag-aaral kahit wala na sila kina Ramil at matapos niya yung gusto niyang kurso, yung pangarap niya matupad niya. Medyo masakit talaga sa mga sumusunod kay Ramil, pero hindi mo natin masisisi yung mga sponsor na ayaw na, hindi mo natin masisisi yung mga sponsor na tumigil na o binabawi yung iba o para na lang ilaan na lang sa iba yung kanilang nabigay kasi ipinrovide nila yon dahil kay Dave, okay? Huwag ho ninyo sasabihin na hindi kayo tunay na nagmamahal kasi binabawi nyo rin yung perang binigay ninyo. Hindi ho yun ganun eh. Kasi nabuo po yung mga grupo na yan, nabuo yung mga founders na yan, nagkaroon ng mga members, nagkaroon kayo ng mga project dahil kay Dave. Dahil kay Ramil. Kaya kayo nagbuo ng ganyan dahil hindi lang si Dave ang hinahangaan ninyo, kundi si Ramil. Dahil nagawa ni Ramil na itaguyod ang bata sa kabila ng kahit na ano pa man ang mga nangyari. Kaya karapatan din nila na bawiin yung binigay nila kasi wala na sila o wala na siya sa poder ni Ramil. Tama lang din na sabihin ng mga dating sponsor na ihatid na lang sa iba o ibigay na lang sa iba yung kanilang mga naibigay kasi wala na si Dave kina Ramil. Kaya lamang sila nagbibigay ng mga ganong klaseng halaga ng pera at mga ganong klaseng biyaya para kay Dave kasi alam nila na maasikaso at mababantayan ni Ramil si Dave. Sana malinaw ito mga ka-5 na huwag na kayo maniwala sa mga sinungaling na hindi naman o wala namang mga napatunayan mga ka-5 na sinasabing marami daw siyang naibigay yung kanyang grupo at marami daw silang nagawa dito at sinasabi na alam niya raw ang lahat. So basically mga ka-5 nakita man natin na wala talaga siyang alam. Kundi ang alam niya is magkwento lang at magdaldal lang sa mga pangyayari at hindi niya mismo alam kahit pa kakilala niya yung mga kumuha kay Dave, hindi niya rin mismo alam kung totoo ba talaga ang mga sinasabi sa kanya. Yun, hanggang dito lang muna mga ka-5, mga sir. Maraming salamat po sa panonood niyo po mga ka-5-9 at sana magkaroon ng linaw o maliwanagan ang isip ni Dave at kaya na sinasabi ko at sinabi din ng mga Manalastas na humingi ka lang ng tawad, sincere, patatawarin ka, pababalikin ka sa poder ni Ramil. Mga mama, mga sir, sa mga dako ng mundo kayo, naroon, saludo po ako sa inyo. Ingat tayo mga ka-5 at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay sa atin ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom boom!